ginagawa natin, nilalagay natin dito 11 grams. So 4 ang nilalagay natin dito. 4 na bitsin na 11 grams. So kung malaki, so tansya-tansyahin nyo na lang kung ano yung laman. So importante mga kagre, malinis yung ating tubig. So ito sunrox. So ito din pang disinfect natin sa mga virus kasi maraming hayop diyan na dumadaan-daan. So yan din ang isang prevention. So inuulit ko palagi, mas better than yung mag-prevent tayo. So ito asin. So dito naman tayo sa Marang. Ito galing din to ng Mindanao, galing to. Mindanao na galing tong Marang na to. Hindi na nating lagyan kuna ng sayon. Ayun. Punta naman tayo dito. So kung napapansin nyo mga kagre, itong apple, tinabi-tabi natin sa mga hindi rin po pwede ilantad. Magandang umaga at saka God bless sa ating lahat. So ngayon mga kagre, ang gagawin natin ngayon, ipapakita natin kung paano kami gumamit ng bitsin, asin at saka sunrox sa ating mga halaman. So since last month mga kagre, nakabigay na tayo ng abono sa ating mga pananim. Lahat ng prutas dito sa paligid nabigyan na natin. So ngayon kasi mga kagre is tag-ulan. So kapag tag-ulan kasi hindi magandang magbigay ng pataba. So ang gagawin natin ngayon, bibigyan natin siya ng magandang fertilizer. So ang gagamitin natin ngayon, itong bitsin at saka asin at saka itong sunrox. So ang purpose naman itong sunrox is disinfectant sa mga virus. So ang mga tanim kasi natin, may mga saging tayo, although halo-halo na. So kailangan natin to i-treat every 3 months. So ginagawa ko to every 3 months interval. So ang unang gagawin natin mga kagre, tubig natin isang balde, and then itong bitsin, ayan, 11 grams ang ginagawa natin. Nilalagay natin dito 11 grams. So 4 ang nilalagay natin dito. 4 na bitsin na 11 grams. So kung malaki, so tansya-tansyahin nyo na lang kung ano yung laman. So importante mga kagre, malinis yung ating tubig. So ito sunrox. So ito din pang disinfect natin sa mga virus kasi maraming hayop diyan na dumadaan-daan. So yan din ang isang prevention. So inuulit ko palagi, mas better than yung mag-prevent tayo. So ito asin, bali 1/4 kilo. Haluin lang natin yung maigi. Ang importante, malinis yung tubig na ginagamit natin. So dito na natin magamit itong ating Coke bottle 1.5 kasi para makontrol natin yung pagbigay natin sa paligid niya. So may butas na ito. So ang gagamit lang natin, yun lang, ihalo natin and then ilalagay natin sa paligid ng ating mga tanim. So ngayon makikita natin. So bago yan mga kagre, nais ko munang i-shout out Julius Amar Delivery Vlog at saka Charms Carmen Family at saka Nelson and Brian Unlimited at saka Salibad Family. So maraming salamat sa suporta. So makikita natin sa screen. Yung mga kaagre, unahin natin na bigyan natin itong mga halaman kasi mahalaga sa atin itong mga halaman. So, lagyan natin bawat puno. Yun. Ito yung mga, kahit anong klaseng halaman mga kaagre, pwede natin siyang gamitan. Itong bitsin, asin at saka yung ating sunrox. So hanapin lang natin yung puno. Paikot lang natin, paikot mga halaman natin. Ito mga kagili, kung nakikita nyo, ito yung apple natin. Ito yung apple natin. So paikutan natin para mabantayan niya yung mga virus na parating, lalo na sa mga hayop. Bulaklak natin. Okay. Natin, ang napapansin nyo, nasa medyo lilim siya kasi nga ayaw ng mangustin na direct sa init. So alam mo naman sa Isabela sobrang init. So dito namin nilagay sa paligid lang. So may mga nursery siya. Yan.
bigyan din natin. Paikot ang bigay natin. BR25 to, galing din to ng Mindanao. So dito lang din natin nilagay sa gilid kasi nga purpose natin dito is nurse tree. May nurse tree siya na katabi. Ito naman yung meyer natin. Ito yung meyer natin na na siya, nagbunga na siya, nagbulaklak. So pagka nagbunga, nagbulaklak, hindi tayo pwede maglagay ng pataba. So kaya ito yung mga binibigay natin. Yung bulak na yan. Ayan, ito yung mga meyer natin. So ano na to? Magdadalawang taon na. Ayan, kung nakikita natin may mga bulaklak na siya. Kaya umiiwas na tayo sa pagbigay ng pataba. So papitik-pitik na lang tayo sa mga fertilizer na pwede. So ito naman yung mangga natin na lamaw. So, hindi ito masyadong nako, mali. So ito na naman yung mangga natin na lamaw. So hindi ito masyadong nako, mali. Yan. Lamaw ito yung lamaw, native kung tawagin nila. So dito naman tayo sa marang. Ito galing din to ng Mindanao, galing to. Mindanao na galing tong marang na to. So ano natin talagang alagaan natin kasi hindi basta-basta maggawa ng seedling. Dapat talaga alagaan. Tayo sa ating lemon, American lemon siya. Kung nakikita nyo mga kagre, ito may bunga na siya. Ganito pa siya kaliit. Yan. So pag may bunga kasi hindi tayo pwedeng magbigay ng pataba o yung mga commercial kasi masisira yung shape niya at saka papangit yung lasa. Ito din yung dwarf natin na niyog. So halos magkakatabi lang sila. So ano na lang, control na lang natin na hindi sila mag-abot. Ito na yung may mga bulaklak na yung mga meyer natin. So, bigyan natin ng lasa. Bigyan natin ng lasa. Yan, marami na Ayan, kailangan ng yan. Ito naman yung aning Chinese pomelo natin. So magkatabi lang sila sa mga citrus family. Pagtabi-tabi lang natin. So ito naman yung ating rambutan. Galing din to ng Mindanao. Ito yung R2. So almost na to, year na to. So na lang, 8 months na lang mamumunga na yan. Ito naman yung golden queen natin. Magto 2 years na. Nung nakaraan namunga na to. Namunga na to kaya kinunan natin ng sayon. Pwede na natin kunan pagka ang isang mangga ay namunga na. Pwede na nating lagyan kunan ng sayon. Ayun. Punta naman tayo dito sa Lakatan. So ito yung Lakatan natin na bagong tanim, yung ginawa na nating mga binhi. So bigyan natin ng lasa. So disinfection at saka asin at saka bitsin. Ito na naman yung atong avocado. Ito yung ating avocado. So ano pa siya? Ibig sabihin pre-variety pa siya. Naghanap pa tayo ng variety na pwede nating idugtong dito or side crop. So kung napapansin yung mga kagre, may mga kamuti tayo sa gilid. So yun ang paparamihin natin dito sa block niya para magkaroon ng moisture pagdating ng summer. So hindi siya masyadong masasaktan. So ito yung ating cherry. May mga cherry tayo dito, 2 linya to. Ito rin yun,
Ito yung ating Bangkok na santol. Magandang variety siya. Hindi siya tataas. Ito yun din naman yung ating atis. So lilipat lang natin. So dinipulyat natin. So ngayon buhay na siya. Ito naman ating guyabano. Guyabano, ayun. Ano yung ating durian? So, galing pa to ng Mindanao, kaya lagaan natin ng maayos kasi paramihin natin. So pagka namunga na to, pwede na tayong kumuha ng sayon. Ito yung puyat na durian. So ito Mexican, Indian na Mexican na mangga. So nakabag lang siya, dyan natin pabungahin yan sa bag. Saka may mga seedling din tayo ng mga mahogany rito. Isa pa nating apple. So kung napapansin nyo mga kagre, itong apple tinabi-tabi natin sa mga hindi rin po pwede ilantad. So ito naman yung langka natin na magandang klaseng langka. So halos kumpleto na to. Naman yung lansones natin na pa siya. Ayan. Kaya ang pansin nyo mga kagre, magkatabi-tabi yung mga iba na gusto ng may nursery, pinagtabi-tabi natin para sila magtulungan pagdating ng summer. So ayan. Sa mga isa-isahin natin itong lagyan kasi mapitik-pitikan natin itong mga budded natin. Orange. Mga orange yan. So ayan, maganda na yung tubo nila. So bigyan natin. Bigyan natin ng lasa yung kinakain nila. Ayun. Ito yung ating rubber plant. So, bigyan natin, itatago muna natin baka madaanan ng paramihin natin itong rubber plant natin. Meron din tayong mga ganito mga bulaklak. Yan. So lahat ng pwedeng mabubuhay, alagaan natin. Ayan. Ayun mga kagre, natapos tayo, malayo yung nilakad natin. So maraming salamat sa pagsama. So yun lang mga kagre, disclaimer muna tayo. Ito mga kagre, itong mga ginagawa namin, hindi kami eksperto sa lahat. So itong mga ginagawa namin ay sarili naming karanasan. Base doon sa aming nagawa na. So nagiging effective para sa amin, isinishare lang din namin sa inyo. So ayun mga kagre, maraming salamat. Team Ga-Agri TV, maraming salamat. At sa mga patuloy na nanonood ng ating video at saka sa ating mga subscriber, thank you very much at magandang araw.